ating listahan ng mga natatanging diksyonaryo ng mga salitang korupsyon. Corruptionary, na-publish ng Center for People Empowerment in Governance, CENPEG, original publication ng UP Centennial Publications, inedit ni Bonifacio P. Ilagan, konsepto at disenyo ni Evisca Jimenez, ilustrasyon ni Fidel L. De La Torre. O, diba? Tingnan natin, saan na ba tayo? Dito. Let's go to our next word, no? Anointed ones, pangalan or noun. Anointed ones, mga taong pinapabura ng mga may kapangyarihan sa mga transaksyon. Mga kriminal na protektado ng mga pulis dahil pinakikinabangan nila. O, hindi naman ako, pero I'm sure merong iba dyan, mga journalist at periodistang protektado at pinapaboran ng mga politiko kapalit ng pera o anumang pabor. Isa pang definition, mga kumpanyang palaging pinipili upang magsagawa ng mga pampublikong proyekto kapalit ng komisyon para sa mga korap na opisyal. Paano ginagamit? Police Superintendent. Bata, marami na ako narinig tungkol sa'yo. Gusto mo maging isa ka sa aking anointed ones? Para medyo bastos ata yun. Anyway, manggagancho. Payag po ako, sir. Paano pong usapan natin? Police Superintendent. O sabi ni Miriam Santiago, Police Superintendent. Simple lang. 50-50, 50-50 tayo sa bawat operasyon. Diyan po nagsisimula ang paglalakbay patungo sa impyerno. Okay. Iba pang gamit ng Anointed Ones, Businessman X. Pare, bakit ang beer house ni na Mr. Singh at Mr. Hot hindi pinasasara ni Mayor? Samantala lahat ng katabing beer house sarado na. Businessman Y, ano ka ba? Anointed One sila ni Mayor. Okay, third sentence. Contractor A, tol, inalat tayo. Sagad na sa lupa yung bid natin, kinakokoy pa rin napunta yung project. Contractor B, palibhasa, Anointed One sila ni Gob. Next word, apostol, pangalan or noun. Apostol, tao may padrino, backer o malakas na koneksyon na siyang tumitiyak na ibigyan ng prioridad ang kanyang transaksyon. Kriminal na protektado ng mga pulis. Paano ginagamit? Empleyado S. Mare, bakit yang si Norman kahit laging absent, di natatanggal sa trabaho, napopromote pa? Empleyado T, nagtaka ka pa. Apostol yan ni Direktor. Lakas mabigay yun ng pag-birthday at pamasko sa mga kapamilya ni Direktor. Magnanakaw A, next sentence. Tol, ang swerte mo naman. Di ka pa nakulong kahit kailan. Idol na talaga kita. Magnanakaw. Buhahahaha. Pinabasa ko lang to. Buhahahaha. Apostol. Apostol yata ito ni Kapitan. Para naman ako nabaliw na doon. Wow! Apprentice. Sabi ni Miriam. Wow! Apprentice. Pangalan or noun. Bagong fixer na sinasanay ng mga... may internship at saka OJT, no? Parang TB5, yung mga apprentice OJT tsaka intern. Ito naman iba to. Apprentice. Bagong fixer na sinasanay ng mga veterano sa mga gawaing tiwali. Paano ginagamit? Bossing. Mga pare, ito si Julius, tagatandang Sora. Malaki ang potensyal nito. Kaya kinuha kong apprentice. Tiyak, pag naturuan to, mas gagaling pa sa inyo. Mga kampon ni Satanas. Mga kampon lang. Mga kampon. Tingnan natin, bossing. Diyos ko, pa nakikita ko na tumutubo talaga yung mga sungay nila. At hawak-hawak nila yung parang kutsara ay tinidor, no? At tumutubuan sila ng buntot na matulis na mayroong pana sa dulo, no? Next word, araw. Pangalan or noun. Mataas na opisyal na pinuno na namamahala sa mga illegal na transaksyon tulad ng panunuhol, pangingikil, fixing, pamimigay ng dokumento at iba pa. Parang lahat ito puro bad. Paano ginagamit? Official A. Sino ang araw ng mission ninyo ngayon? Official B. Ang alam ko po, si Yusek Baite mismo. Official A. Big time. Parang leader ng Kampon. Arbor, last na po ito. Pandiwa or verb. Arbor,
pagnanakaw ng abogado o piskal sa isang kaso mula sa orihinal na humahawak nito, mas kilala sa tawag na case snatching. Second meaning, pagsasalba ng mga pulis sa mga nadakip. Pangatlo, simpleng panghihingi. Paano ginagamit? Attorney Balasubas, Panyero, totoo bang inarbor mo yung kaso ni Mr. Bokong Wei? Ay, I'm just reading this, ha? Attorney Ducot, oo naman, matindi pangangailangan ko paano ko magbayad yon. Police D, ipa-arbor mo na sa akin si Totoy Buloy. Total, inarbor mo na naman sa akin si Tess kahapon. Police E, oo ba? Basta ikaw ang bahala sa gasolina ko. Alam niyo, pa nababasa ko itong mga to, parang tumatay ang balahibo ko, parang ito yata mga total Holy Week na ito yung mga nako dapat nang magtika. Ito na yung dapat pumunta sa Pampanga, mag-flagellate, no? Kumuha sila ng tangkay, no? Lagyan nila sa dulo ng mga kawayang matutulis, tsaka bubog, tsaka magganyan-ganyan sila, iwas-iwas nila sa likod nila, no? Tapos sa mukha, iwas-iwas sila ng ganyan. Tapos sa pagitan ng hita, iwas-iwas sila. Tumama na to sa tuloy sa microphone, very intense na naman ako pa. Iwas-iwas sa pagitan ng hita. Tapos sa mukha. Tapos magsaksak na po sila. Yan po ang tamang gawin ng mga taong narito sa ating corruptionary, natatanging diksyonaryo ng mga salitang korupsyon. At dahil nagalit na naman po tayo, kailangan po tayong kumalma. Narito po ang Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko by True Faith, original Filipino music. Sa ating, di ba sweet na naman, no? From savage to sweet. From demonic to angelic. Di ba? Pwede rin from demonic to dantonic. Di ba? Ikaw, Miss Universe ng buhay ko by True Faith. Super Sounds 2! Sa remote control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Sabi
Ilang beses ko pa naman uulitin sa'yo. Malinaw na malinaw ngayon at anumang araw, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. 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 Nakanta na ba kayo ng ganyan? Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Original yan ng Hotdog noong 1970s. Kasama po yan sa ating Manila Sound, no? Nagsisimula pa lang Manila Sound noong 1970s, no? Di ba? O, dito naman po tayo. Announcement po ito sa DepEd, no? Department of Education. Meron tayong, maganda ito. Out of school youth, may test placement, no? Ito po, nagsimula na. Para mabigyan ng out of school children and youth ng pagkakataon makabalik sa sa paaralan o magkatrabaho, ang DepEd ay nag-announce ng 2012 Philippine Educational Placement Test. Maganda po ito. Education Secretary Armin Luistro said the PEPT will be administered on June 12 for free bilang bahagi ng tulong ng DepEd sa 114 Independence Day ng ating bansa. Ito'y aming, sabi ni DepEd Secretary Luistro, ito ay aming maliit na kontribusyon para sa pagpapalago at pagpapayabong ng ating bansa at mabigyan ng mga kabataan ng pagkakataon makapag-aral at umunlad sa buhay. Ano po ang placement test? Ito po ay test na kukunin ng mga tao para malaman kung anong grade or year level na po sila para sa parating na taon. Ano? Ang PEPT covers all grade year level from grade 1 to 4th year. Para mga papasa rito ay pwede na mapunta sa next higher grade or even next level, no, from grade 5 to 1st year, no, or even basic education na isang exam po lamang, no. Okay, ano po ang coverage na exam? Regular DepEd curriculum, English, math, science, HECAC, no, for elementary, and araling panlipunan, English, math, science, and araling panlipunan for high school, no. Pwede rin silang bigyan ng certificate na sila ay pumasa na rito sa high school level na ito at pwede na mag-enroll sa college. Ginagamit po ito ng ibang artista natin na may alam naman po, may utak naman po, pero hindi na kapag formal schooling, no? Ito po yung parang placement test para malaman kung talagang tunay na level ng utak mo kung pwede ka na mag-kolehiyo, no? At sa DepEd pa rin po, ako po talaga ay PR po ako ng DepEd kasi alam mo po naman natin, wala naman masyadong pumapansin sa Department of Education kasi wala naman siyang pang-PR, pang-give certificate. So ako na guro at dating guro at guro pa rin ngayon ay okay lang po na maging PR po ako ng DepEd, no? Ang DepEd Center for Students and Co-Curricular Affairs may bagong announcement. Meron po tayong 150 slots, SLOTS. 150 slots para sa 2012 Special Program for the Employment of Students. So mga estudyante magkakatrabaho. Applications are accepted until March 28, 10 a.m. to 6 p.m. Monday through Saturday. Ang SPES ay isang annual summer employment program para mabigyan ng extra cash ang mga bata para sa pag-aaral. Ito ay spearheaded or led by DOLE, Department of Labor Employment, and supported by other government agencies. Ano po ibig sabihin po nito? Meron ka, ang mga estudyante may employ ng 40 days at kikita na minimum wage sa Maynila po ay Metro Manila is 404 pesos per day. 60% ito galing sa DepEd, 40% galing sa DOLE.
Meron din silang daily allowance. Okay ito Students who are at least 15 years old but not more than 25 may apply. Dapat enroll this school year or if out of school youth are planning to enroll next school year. Their parents' combined net income annual po ito must not exceed 143,000. So para po ang kita ng mga magulang mo ito more or less mga 11,000 lamang po, no? Okay, for more information, please email spes@gmail.com. Ayan, 11:29 na po at handa na naman po ang umuusok na babagang balita sa ating Radyo 5 92.3 News FM. News update na po tayo. Filipino.